Hello, 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 hello. Gandang gabi mga kapatid. Kumusta, kumusta? Ayan. So, siya nga pala, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang magpasalamat sa mga nanonood sa mga uploads ko. Hindi ko akalain na may mga manunood pala. Salamat. Maraming salamat dahil ito na talaga yung parang gusto ko rin na ano ba yun, ano bang tawag dun? Way of sharing God's word, na kasi nga hindi ako, parang alanganin ako sa face to face, yung talagang as in pupuntahan ko ang isang tao, kasi nga as in ako lang talaga ang kasama ni autism son ko. Kaya hindi kami pwedeng palaging lumalabas, ganun. So, naisip ko rin na why not do it on social media. So sana may mga makapanood or makarinig din sa akin, lalong-lalo na yung mga kung baguhan din, ganun. Sana ma-sharean ko rin kayo kahit konti. So yun mga kapatid. Gusto kong pag-usapan natin yung tag nito, madalas natin marinig, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakarinig talaga ng salita ng Diyos, na mga acquaintances natin, yung mga pinsan natin, friends siguro, ganun. Kasi ako mismo, few years ago, may nagsabi talaga sa akin ng ganito. I mean, hindi naman harap-harapan na sinabi, pero nakarating sa akin through one of my cousin, na sinabi rin ng isang cousin namin na ano ba naman yan, akala ko ba kapag nakapag-aral maganda ang buhay, ganun. Tapos nagsisimba, sasabihin pa na mas maganda daw sa born again kasi mabubless ka, kasi mga kapatid Catholic sila. Tapos yun daw ang sabi niya. Ngayon, ito namang isang pinsan ko sinabi sa akin. So, yun ang naalala ko na i-share, na kung ano bang naramdaman ko, kung ano bang nasa isip ko that time na sinabihan ako ng ganun. Although inuulit ko, hindi naman harap-harapan na sinabi ng tao sa akin, pero may nagsabi kasi. Pero hindi naman sumama ang loob ko doon. Hindi sumama ang loob ko doon, promise. Kundi inisip ko kung bakit nga ba. Kasi totoo naman yung sinabi nila, nakapag-aral ako, tapos ako sa kolehiyo, pero bakit wala akong ipinagkaiba sa mga walang pinag-aralan? Ganun ba? Yun. Tapos kasi may time kasi na tumigil ako sa pagtatrabaho dahil walang mag-alaga talaga sa anak ko na may autism. So yun, medyo nagsuffer kami noong una. Pero doon naman ako natuto ng yung maliit na negosyo, ganun. So, no regrets actually. So, yun guys, bakit nga ba may financial struggle or financial crisis ang mga Kristiyano? Di ba nga, anak tayo ng Panginoon? Parang ganun kasi yung tema nung pagkasabi sa akin noon . Pero alam nyo guys, ang naramdaman ko noon, inisip ko na lang na siguro may gustong iparating si Lord sa akin. May to cut it short, parang nagilty ako, yung parang sabi ko, malaki yata ang kasalanan ko, ganun. Kasi parang naniniwala ako dun sa sabi-sabi na baka pinaparusahan na ako ng Panginoon, ganun. Which is eventually talaga parang ganun na nga, pinaparusahan tayo kapag may financial crisis. Kasi hindi yung parusa na pahirapan ka talaga ang purpose, kundi ang purpose ni Lord sa pag-allow niya ng crisis natin, financial crisis natin, is for us to realize something na siguro may hindi tayo nagagawa na dapat nating gawin para sa Kanya. Ang pumasok sa isip ko agad-agad noon, kasi alam ko kasi yung yung tithes, yun.
Alam na alam ko yun eh. Pero alam na alam ko rin na hindi ko ginagawa. Hindi ko alam pero yun ang pumasok sa isip ko noon. Na kaya siguro ako palaging kinakapos kasi hindi ko parang ano bang tawag doon, hindi ko na dinadaya ko siya dinadaya ko si Lord na 'di ba talagang batas na niya yan na yung 10% sa kanya, 90% sa atin. So, ang nangyayari kasi noon, talagang hindi ako nagta-tights. Mag-tights man ako, imagine kung magkano yung income ko. Halimbawa, nung nag-work pa ako sa call center, malaki-laki rin naman ang sahod sa call center. Pero makapag-tights na ako, 100, 200. So, yun ang naisip ko agad-agad. Dun ako na-guilty ba? Na siguro ito ang dahilan. Diyos ko, kaya sabi ko, ngayon na parang dumating yung realization ko, at least naman, proud akong sabihin na lahat naman ng pumapasok sa akin, tinatights ko naman na. So, proud akong magsabi noon. Although noon talaga, nako, grabe. Grabe. Kinukupit ko talaga ang tights ko. Kaya alam ko, yun ang isang dahilan bakit ako kinakapos palagi noon. So, yun guys, ang alam kong dahilan. Hindi negative ang dahilan ni Lord bakit tayo pinapahintulutan or bakit niya inaalaw na maghirap tayo sa pera. Gusto lang niya talaga na ma-realize natin kung ano yung hindi pa natin nare-realize or alam na alam natin pero hindi natin ginagawa. Yun. So, yun ang gusto kong i-share about sa ganun na sinabi sa akin noon na at least ngayon na-realize ko na. Sana kayo din. Maraming salamat ha sa mga nanonood sa akin. So, inuulit ko kung pwede sana pakisubscribe nyo rin itong channel ko para makabuo ako ng 1,000 subscribers at makapag-live na rin ako. Kasi parang mas maganda ang mag-live para ganun nga.